97.1, number 1 sa Tugstugan at Tawanan. Ang mga kapuso po nating nakatutok ngayon sa inyong radyo Nobela kasama si Papa Dudut. Good morning! Good morning Pilipinas! Good morning Mega Manila! Good morning worldwide! Hello! Tayo po sabayan na papakinggan ngayon sa lahat ng mga, alam nyo na ha, mga pinakikinggan ninyong mga lugar ngayon. Saan man yan sa buong mundo dahil po sa GMA Pinoy TV. At syempre po mga kabarangay, napapakinggan po tayo sa inyong mga bahay-bahay. Habang nilalagay ko yung mga sound effects, habang nag-a-adlib ako, ang galing talaga, no? Dual tasking dito, ano? Hello po sa inyong lahat. Paano ko po kayo babatiin ngayon? Ano? Kumusta kayo? Ganyan. Ang araw ngayon ay Wednesday, no? Wednesday, midweek na, ang bilis! Ang bilis talaga, no? Ikaw lang talaga mabagal kaya na-late ka. Dapat talaga nagmamadali sa umaga, no? Walang patumpik-tumpik mga kabarangay. Alam nyo naman, marami tayong mga kailangan tapusin sa opisina. So kailangan, bright kid ka. Kailangan, alerto ka. Mabilis kang gumalaw. Galawang, flash. Kumusta kayo mga kabarangay? Si Papa Dudut na kasama ninyo from 9, 10, and 11 in the morning. Sisimulan natin ang ating programa sa kwento ng kabarangay natin na matagal na magkasitahan. Itong si Renz at si May mga kapuso. Masaya naman daw silang dalawa. Bagamat sila po ay nasa tinatawag na LDR o yung long distance relationship. Pero, isa sa kanilang magkakamali. Ano kayang pagkakamali ito mga kabarangay? At papaano siya makakabawi sa pagkakamaling ito? Sino kaya kina Renz at May ang dapat nating sisihin sa nagkaleche-leche nilang pagsasama? Narito na po. Hello. Barangay Alas 97.1, number 1 sa Tugstugan at Tawanan. Ang mga kapuso po nating nakatutok ngayon sa inyong radyo Nobela kasama si Papa Dudut. Good morning! Good morning Pilipinas! Good morning Mega Manila! Good morning worldwide! Hello! Tayo po sabayan na papakinggan ngayon sa lahat ng mga, alam nyo na ha, mga pinakikinggan ninyong mga lugar ngayon. Saan man yan sa buong mundo dahil po sa GMA Pinoy TV. At syempre po mga kabarangay, napapakinggan po tayo sa inyong mga bahay-bahay. Habang nilalagay ko yung mga sound effects, habang nag-a-adlib ako, ang galing talaga, no? Dual tasking dito, ano? Hello po sa inyong lahat. Paano ko po kayo babatiin ngayon? Kumusta kayo? Ganyan. Ang araw ngayon ay Wednesday, no? Wednesday, midweek na, ang bilis! Ang bilis talaga, no? Ikaw lang talaga mabagal kaya na-late ka. Dapat talaga nagmamadali sa umaga, no? Walang patumpik-tumpik mga kabarangay. Alam nyo naman, marami tayong mga kailangan tapusin sa opisina. So kailangan, bright kid ka. Kailangan, alerto ka. Mabilis kang gumalaw. Galawang, flash. Kumusta kayo mga kabarangay? Si Papa Dudut na kasama ninyo from 9, 10, and 11 in the morning. Sisimulan natin ang ating programa sa kwento ng kabarangay natin na matagal na magkasitahan. Itong si Renz at si May mga kapuso. Masaya naman daw silang dalawa. Bagamat sila po ay nasa tinatawag na LDR o yung long distance relationship. Pero, isa sa kanilang magkakamali. Ano kayang pagkakamali ito mga kabarangay? At papaano siya makakabawi sa pagkakamaling ito? Sino kaya kina Renz at May ang dapat nating sisihin sa nagkaleche-leche nilang pagsasama? Narito na po ang unang pasada ng Radyo Nobela. Happy anniversary, hon. Happy 5 years of love and counting, hon. I love you so much. I love you more, hon. I miss you. I miss you more, hon. Di bale, sa weekend, magkikita na tayo. Excited na ako, hon. Ako rin, hon. Hi. Sana magkasama na lang tayo parati. Malapit na, hon. Konting tiis na lang. May tiwala ako sa iyo, hon. I love you. I love you more, hon. 5 taon na masayang pagsasama.
5 taon ng pagmamahalan. Ganyan kami katagal ni Renz. Sobrang minahal ko siya at ganun din naman siya sa akin. Kaya naman, hindi ko alam na ang lahat ng ito pala ay may hangganan din. Good morning, Han. Good morning, Han. Bakit ang aga mo namang nagising? Gusto ko kasing makita kung paano ka matulog eh. Namiss ko yung tunog ng hilik mo. Hindi kaya ako humihilik. Sariling hilik pang naririnig mo. Hindi kaya, Han. Ikaw yun. Wait, parang gusto kitang ikis. Halika nga dito. O ayan. Closer ba? Yes, closer please. Ay, ang daya naman. Siya yung unang nag-kiss. Sabi ko ako eh. Na-excite kasi ako nung nakita kong malapit na yung lips mo kaya... Workmate si Rachel dahil girlfriend ko din siya. At alam niyang namamagitan sa aming dalawa ni May. Sa totoo niyan, mas napamahal na ako kay Rachel ngayon at hindi ko alam kung paano ko sasabihin yun kay May. Dahil alam kong magagalit at masasaktan ko lang siya. At syempre mahal ko rin siya. Hay, ang gulo. Ano bang dapat kong gawin? Mahal ko silang pareho. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Radyo Novela. Mag-50 ka na, babaero ka. Magkakarma ka na ba sa buhay mo, hoy? Galit ako, no? Alam nyo mga kabarangay, huwag kayong ganyan, ha? Kihoror. Tama ba ako? Kihoror. Sa Spanish word, mga kapuso, no? Lantaran po ang pagka-text ng isa pang babae kay Renz habang siya ay nakikipag-date sa kanyang GF na si May. At mukhang nakakaamoy na nga si May, mga kabarangay. Yung mga ganyang klase ng sikreto, alam nyo mga kapuso, parang utot po yan. Mga ngamoy mabaho po yan. Kahit na anong ipit mo dyan. At saka makontento kayo. Huwag na kayo makipagrelasyon kung hindi nyo naman kayang mag-stick to one. Diba? Kasi wala naman ako narinig na sasabi na stick to two. Diba? Malamang ikaw pa lang yan, ano? Renz, kung sakasakali. Stick to one lang dapat, hindi stick to two. Stick to three. Anyways, ang umaga ko po ay simulan natin ng pag-asa na sana sa ikalawang yugto ay may mangyaring maganda sa kwento ni Renz at ni May. Kasi po, I'm sure marami sa inyo mga nakaka-relate, baka kayo po ay pumasok sa isang klase ng pakikipagrelasyon na syempre nangangarap ka na maging masaya bagamat LDR ang inyong relationship. Lahat naman tayo, ang goal naman natin sa buhay, magkaroon tayo ng the one. Diba? Yung taong magmamahal sa atin na mag-aalaga sa atin. Pero yung pinagkakatiwalaan natin, sila pala yung manloloko sa atin. Ano kaya ang mangyayari sa part 2? Maging bahagi ng programang ito? I-post lang ninyo mga comments sa Facebook account ni Papa Dudut at Papa Dudut LSFM at Barangay LS971. My name is Papa Dudut. Tugstugan at tawanan, tuloy-tuloy lang. Dito po yan sa inyong paboritong tinututukan, ang inyong Barangay LS 97.1. Mga kapuso, tugstugan na. Barangay LS 97.1, number 1 sa tugstugan at tawanan. Ang mga kapuso po natin, mga kasama natin dyan sa Barangay Greater Lagros sa Quezon City. My name is Papa Dudut. Nagbabalik po ako sa programang Radyo Novela. Ang long distance relationship, mga kabarangay, para daw sa mga matitibay at para sa mga marunong makontento. At para din sa mga marunong maghintay. Kaya lang syempre mga kabarangay, ang pakikipagrelasyon para din po yung pananim. Kahit na anong alaga mo, kahit na anong pagdidilig mo mga kapuso, kung may peste at saka salot, may sisira at sisira pa rin. Ganyan ang nangyari sa ating unang bahagi ng Radyo Novela. Lantaran po ang pakikipag-textmate ni Renz habang kasama niya sa date itong kanyang girlfriend na si May. Ito namang si May, medyo nakakahalata na. Sino yung ka-text mo? Habang kausap mo ko. Nag-aamoy selos, mga kabarangay. At yun nga po ang nalaman natin na si Rachel nga po ang ka-text nitong si Renz na isang babaero, mga kapuso, Yung mga Renz talaga babaero. Buti na lang ang pangalan ko, hindi Renz. Ako si Renz Mark Jairus.
Nadagdagan ng ibang letra lang pero Renz din pala. Uy, anong mangyayari kapag nag-scratch at may tatlong nag-match? Alam nyo kung anong mangyayari? Panalo ka sa Phoenix Scratch a Prize promo. Ang gagawin mo lamang magparga sa Phoenix, minimum 300 pesos single or accumulated fuel purchase lang, makakakuha ka na ng scratch card. I-scratch at baka manalo ka na ng Lenovo Yoga 510 laptop, Samsung Galaxy J5 Prime smartphone, JBL Clip 2 speaker, GoPro Hero 5 session camera or Phoenix power bank. At pwede ka ring manalo kapuso kabarangay ng Phoenix Fuels or lubricants tulad ng Phoenix Accelerate Multigrade, Phoenix Zuelo Max or Phoenix Cyclomax Titan 40. Ang maganda rito, extended ito until September 25 yan in selected Phoenix stations. Go, go, go! And gas up na sa Phoenix per DTIF TAB permit number 8953 series of 2017. Mga kapuso, ayan, nag-react na po ang sambayanan regarding our radyo Nobela, no? Si Ate Marvy Lagutan, good morning. Si Jonas Sarmiento Sioco, good morning. Ay kay kumparing John Leo Colong na nagda-drive ng BMW with papunta ng Magalang, Pampanga. Talagang kailangan may branding, ha? Nagda-drive kami ng BMW. Talaga naman, Jonas, ha? Ibigay nyo na sa akin yung BMW na yan. Papagawa ako ng kotse, kaya wala akong gagamiting service. Bigay nyo sa akin yan, ha? O yung kaklase ko, nakikinig ngayon. Si binibining Eileen Layosa, na aking pong kaklase nung elementary. Sabi niya, wow, LDR ang topic, ha? Relate ka ba, ha, classmate? Ayan, si Bell Resurrection, sabi niya, magandang umaga, Papa Dudut. Ang LDR relationship ay kailangan ng tiwala, unawaan at pagtitiis. Totoo yan, no? Yung may pagtitiis talaga, no? Kailangan mong labanan ng lungkot at pangungulila sa mga mahal mo. Pero kung talagang nagmamahal ka ng totoo, walang malayo o malapit, kakayanin mo sa larangan ng pagmamahal. Papa Dudut, hi kay Ralph and Nick Losada. Ito mga Dudutlicious nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa inyo, ha? Naiyak naman ako sa kanta na Unbreak My Heart. Biglang nag-flashback, Chos. May naalala, no? Si Regeline Lucero, hay nako, landi. Huwag ganon. Alam niyo po kami mga babae, hindi naman kami tanga. Para hindi maramdaman ang lahat. Kaya, kuya, isa lang ang wag kang napamahal? Grabe ka naman. Ang L naman yan. Bawal ko kasi sabihin yung nakalagay dito mismo, So, ang L naman yan. Makakarma ka na lang sa ginawa mo at yung babae din yan ang landi. Alam nang may karelasyon yung lalaki, pumapatol pa, oo nga, Sabi nga ni Renz, alam naman ni, ano pangalan ng babae? Ni Rachel, na meron na akong GF. Kaya lang talagang mahal na mahal namin ang isa't isa. Si RV Tarosa, sabi niya, 2 is better than 1. At kaya yun ni Maine. At hindi yun other one na si Rachel. Nakakaloka. Sabi niya, kailanman na hindi pwedeng dalawa ang mahalin mo unless yung isa, pagmamahal na yon ay sa pamilya mo iaalay at hindi sa isang babae. Hello, wake up, kuya. Hindi pa huli ang lahat. Tama si Papa Dudut, walang sikretong hindi nabubunyag dahil para din yung mga pagsisiga ng basura. Tandaan, usok. Oo nga, pag may apoy, may usok. May usok, may apoy. Oh, yan, ha. Si Glenn Mateo, si Kenneth Togero at marami pang iba na nakikinig po sa atin. Mga relate na relate. Yan, si classmate Eileen Layosa, relate na relate daw po sila. Ano kaya mangyayari sa part 2 ng ating radyo Nobela, no? Balita ko, tatawag daw si May kay Renz. Ano kaya ang sasabihin niya? Let's see. Hay, ano ba to? Kanina ko pa tinatawagan si Renz. Hindi naman sinasagot. Ano na kayang nangyari dun? O si Renz. Hay, sa wakas tumawag din. Hello, Han. Kanina pa kita tinatawagan, di ka sumasagot. Nag-aalala tuloy ako. Sorry, Han. Nag-OT kasi kami ngayon. I love you. OT? Nang 10:00 ng gabi? Oo, Han eh. Kailangan. Kasi si boss, ang daming pinapagawa. Bawi na lang ako sa'yo next time.
kaya sa Saturday. Babe, etong kape oh. Babe, kausap ko si May. Han, may kasama ka ba dyan? Oo, Han. Yung workmate ko. Halos lahat kasi kami nag-OT. Ganun ba? Oo, sige Han bawi na lang ako sa'yo. Ingat ka dyan. I love you. Okay, Han. I love you. I love you more, Han. Nagkibit-balikat ako sa narinig ko. Narinig kong may babaeng tumawag kay Renz ng babe. At hindi ako tanga para ipagpasawalang bahala ang lahat ng yun. Ayoko man siyang pagdudahan pero may kung ano sa puso ko na nagsasabing kailangan kong malaman ng totoo. Han, halika na dito oh. Ready na ang pagkain mo. Wait lang, Han. May tatawagan lang ako saglit. Sige Han. Grabe si boss. Mali daw yung ginawa namin. Kailangan daw ulitin. As in ulitin lahat. Ano ba yan? Nakakapagod na. Han? May narinig kasi ako nung tumawag ka sa akin. Ano naman yun, Han? May tumawag sa'yo ng babe? Ano? Wala yun. Naku, baka hindi ako yun. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Lahat kami nag-OT nun. Renz, gusto kong malaman ng totoo. Anong totoo? Wala naman talaga. Ito yung kinakatakot ko. Ang malaman ni May ang lahat ng pangluloko ko sa kanya. Pero mali ba ako kung pigilan ko ang sarili kong magmahal? Lahat ng wala kay May, nahanap ko kay Rachel. Pero kahit ganon, ay gusto ko na makasama pa rin si May. Pero tama nga ba ang ginagawa ko? Han, mahal kita. At alam kong alam mo yun. Pero Han, kailangan mong maging totoo sa akin. Han, mahal din kita. At totoo lahat ng sinasabi ko. Ikaw lang at ikaw lang talaga ang mahal ko. Naniniwala ako sa iyo, Han. Pero kasi... Pero ano? Nagdududa ka na sa akin? Hindi naman ganun yun, Han. Ganun din yun, May. Ano? May iba ka na? Han naman! Anong klaseng tanong yan? Hindi yan totoo. Bakit ka nagkakaganyan? Kasi mahal kita. At ayoko mawala ka sa akin. Mahal din kita, Han. Kaya sana, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Tama ba na magpakamartir na lang ako para lang manatili ang 5 taon naming pagsasama ni Renz? Tama ba na magbulag-bulagan lang ako sa mga ginagawa niyang panluloko sa akin? Hanggang kailan ako magkakaganito? Hanggang kailan ako magtitiis para sa pag-ibig? Bella, ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Ayan tayo tanong ka ng tanong May. Ang dami mo mga tanong kung tutuusin May. Nasa iyo pa rin ang final decision, no? Kung papauto ka kay Renz at mananatili ka dyan sa kunwaring masayang ninyong pakikipagrelasyon or aalis ka na. Well, mga kabarangay, madaling sabihin in my part, pwedeng sa parte ninyo, madaling sabihin na May mukha kang tanga ka, nagmamahal ka, baliw ka. Kaya lang syempre mga kabarangay, kung tayo naman ang nasa kalagayan ni May, sobrang hirap po talaga na mapunta sa kanyang sitwasyon. Ano kaya ang mangyayari sa ikatlong bahagi and last part of our radyo novela? Meaning, wag po kayong bibitaw. Dapat wag kayong maglilipat dahil mas maganda ang mga ganap mamaya sa ikatlo at huling bahagi ng ating kwento. #Radyo Novela. Ito po ang inyong si Papa Dudut sa Barangay LS 97.1 Tugstuga na. Barangay LS 97.1 number 1 sa Tugstuga na tawanan na mga kapuso po natin na nakatutok po ngayon sa Barangay Horseshoe sa Quezon City. Magandang umaga pa rin po sa inyong lahat mga kabarangay. Minsan, mga kapuso, okay na rin yung mahinala ka. Para pag nalaman mo yung katotohanan, hindi ka mabibigla. Yung parang, niloloko niyo ako? Hindi ko alam. Wala nang element of surprise. Ika nga, hindi masyadong masakit. Kasi naman mga kabarangay, eto mukhang nakakaamoy na, no? Naaamoy na niya na parang may nagaganap na panloloko
sa pagitan nga po ni Renz, ni Rachel at niloloko nila si May na kasintahan nga po ni Renz. Kaya lang syempre mga kapuso, no, okay sana kung inaamin ni Renz. Aminin na niya yung kasalanan ginawa niya para, alam mo yun, mas madali na manggaling sa iyo katotohanan kaysa sa iba. Anyways, tingnan natin. Ano kayang mangyayari sa huling bahagi ng ating radyo nobela? Magkabukingan na kaya mga kapuso? Meron kayang maging hari? Booking? Magiging hari? Booking? Ito na po ang last part ng ating radyo nobela. Hello, Han. I just want to say I'm sorry. Sorry? Para saan? Kasi hindi ako makakauwi over the weekend. Ayos lang yun, Han. I understand naman eh. Thanks, Han. The best ka talaga. Oo naman. Mahal kita eh. Mas mahal kita, Han. O siya, mamaya na lang ulit, ha? Okay, sige, Han. I love you. Sa totoo niyan, sa weekend, ang kasama ko si Rachel. Kaya hindi ako makakauwi kay May. Hindi ko alam. Pero nagsasawa na ako sa ganong setup namin. Yung uuwi, tapos magtatrabaho, nakakapagod. At saka, napakasilosa niya. Lahat ng bagay, pinagdududahan. Kaya siguro, mas minahal ko si Rachel kaysa sa kanya. Hello. Barangay Alas 97.1, number 1 sa Tugstugan at Tawanan. Ang mga kapuso po nating nakatutok ngayon sa inyong radyo nobela kasama si Papa Dudut. Good morning! Good morning Pilipinas! Good morning Mega Manila! Good morning worldwide! Hello! Tayo po isamahin na papakinggan ngayon sa lahat ng mga, alam nyo na ha, mga pinakikinggan ninyong mga lugar ngayon. Saan man yan sa buong mundo dahil po sa GMA Pinoy TV. At syempre po mga kabarangay, napapakinggan po tayo sa inyong mga bahay-bahay. Habang nilalagay ko yung mga sound effects, ano, habang nag-a-adlib ako, ang galing talaga, no? Dual tasking dito, ano? Hello po sa inyong lahat. Paano ko po kayo babatiin ngayon? Ano? Kumusta kayo? Ganyan. Ang araw ngayon ay Wednesday, no? Wednesday, midweek na, ang bilis! Ang bilis talaga, no? Ikaw lang talaga mabagal kaya na-late ka. Oo, dapat talaga nagmamadali sa umaga, no? Walang patumpik-tumpik mga kabarangay. Alam nyo naman, marami tayong mga kailangan tapusin sa opisina. So kailangan, bright kid ka. Kailangan, alerto ka. Mabilis kang gumalaw. Galawang, flash. Kumusta kayo mga kabarangay? Si Papa Dudut na kasama ninyo from 9, 10, and 11 in the morning. Sisimulan natin ang ating programa sa kwento ng kabarangay natin na matagal na magkasitahan. Itong si Renz at si May mga kapuso. Masaya naman daw silang dalawa. Bagamat sila po ay nasa tinatawag na LDR o yung long distance relationship. Pero, isa sa kanilang magkakamali. Ano kayang pagkakamali ito mga kabarangay? At papaano siya makakabawi sa pagkakamaling ito? Sino kaya kina Renz at May ang dapat nating sisihin sa nagkaleche-leche nilang pagsasama? Narito na po ang unang pasada ng radyo nobela. Happy anniversary, Han. Happy 5 years of love and counting, Han. I love you so much. I love you more, Han. I miss you. I miss you more, Han. Di ba, Aling? Sa weekend, magkikita na tayo. Excited na ako, Han. Ako rin, Han. Hi. Sana magkasama na lang tayo parati. Malapit na, Han. Konting tiis na lang. May tiwala ako sa iyo, Han. I love you. I love you more, Han. 5 taon na masayang pagsasama. 5 taon na Dahil sa hindi ko na siya mahal, kundi dahil mas mahal ko siya at alam kong mas magiging maligaya siya kung wala ako. Ganun naman pag nagmamahal ka, di ba? Gusto mo makitang masaya ang taong mahal mo kahit hindi na sa piling mo. Ako si May Ako si Renz.
At ito ang aming kwento. Barangay LS 97.1, number 1 sa tugsugan ng tawanan ng mga kapuso po nating nakikinig ngayon sa Barangay Malaya, Quezon City. Tama-tama yung barangay, ano? Malayang malaya na po. Ang kabarangay natin na si May, matapos niyang malaman at madiskubre nga po na niloloko siya ng boyfriend niya for 5 years. Nagkaroon sila ng LDR na relasyon nga po ni Renz. Pero si Renz, habang silang dalawa ni May ay nakikipag-text, may dinudot-dot na cellphone. Meron po siyang kadut-dutan sa cellphone. At doon nagsimula pa text-text hanggang sa naramdaman nga ni May at tama nga ang kanyang hinala na niloloko siya ni Renz. Sabi ko sa inyo kanina mga kabarangay, ang long distance relationship po ay para sa mga matitibay lang at para sa mga marunong makontento at sa mga marunong maghintay. At kung hindi mo kaya maghintay at magtiis, di huwag ka na makipag-LDR. Di ba? Kesa nakikipaglokohan ka lang. Kaya hindi napigilang mag-react na mga kapuso natin. Ano? Nakikinig po kami sina Noreen Jimeno at Delphine Zaragoza. And si Sir Mon Samson ng Manila Bulletin ito. Ayan. Maraming salamat, Sir Mon. Super traffic ngayon sa Commonwealth. Ayan. Ang bait naman ni May, papadudut. Sabi ni Doc Rich ito, Ignacio. Sana makakita rin ako ng ganon pag nagkaroon ng third party. Yung willing to let go, ano? O sige, break na tayo kasi may nakita ka ng iba yung wala nang masyadong mga iskandalo, ano? Oo nga, ano? Napaisip ako doon, oo nga. Si May masyadong mabait si May, ano? Nung nalaman niya na may iba ng kalokadidang, kalokachichi, ano ba tawag sa ganon? Iskabeche. Wala na lang, nag-let go lang siya. Uy, hiwalay na tayo. Ayaw kitang pahirapan eh. Pag nagmamahal kasi, dapat marunong kang magbigay. Ba't gano'n? Nanginginig yung boses ko. Pumipiyok ako. Affected, ano? Si Kapusong Bell Resurrection, I love you, goodbye. Sabi nga nila, if you love him, set her free. Ganyan talaga kapag nagmamahal ka, kailangan handa ka rin masaktan. That's life. Ayan. Hi po sa mga Adriano's Angels. Happy birthday kay Mare Annalyn Clarin at sa mga eating buddies ko dyan. Si paring Aris, Junjun, J. Pogi, si Mary Joyce, Ate Lena. Hello din po kay Boss Amang Francisco at kay Cabo. Ayan, kay Kuya June, lakas ng radyo sa BMG Building, Baliwag, Bulacan. Hello. Si Trisha Tanganan, parang exam lang yung kay Renz. Tama ng sagot, binago pa. Alam niyo, ang gaganda ng mga sinasabi niyo ngayon, ha? Para sa love life niya, tama na si May, pinakawalan pa. Si Christine Alfonso, sometimes letting go is the most loving thing you can do for the one you love. At sa tingin ko, yun ang ginawa ni May. Tapos may kasama pang emoticon na malungkot na malungkot. Si Lanelyn Ortiz, napakabait naman ni girl. Kahit na alam niyang masasaktan siya, ginawa pa rin niya ang makapagpasaya sa taong mahal niya. Believe ako sa iyo, ate. Hands up po. Ayan, si Tangs Abdurrahman. Ang tunay na nagmamahal ay hindi takot magselos dahil part talaga ng LDR ang selos. Saklap ng kwento pero nakarelate ako super. Si, friend ko, si Tess Bam na nakikinig ngayon, going daw sa taping. Hello, Tess. Mwa. Yan po isa sa mga pinakamagaling na actress ngayon sa GMA. Napakagaling na komedyante, magaling na umacting, magaling na singer. Ay, yung bang singer hindi kasama? Hello, Tess. Si Grace, I'm sure kasama mo si Grace ngayon. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon habang nagmamaneho. Eto, Mama Bell. May mga pasika tayo ngayong tanghali, ah. Oy, papasikat ko, sobrang traffic ngayon. Oo, totoo yan. Alam mo, first time kong nagbayad na taxi ng 72 pesos. Ang lapit lang. Sa may pinyahan lang po si Mama Bell, doon po sa kabilang, sa street po na malapit sa gasoline Sige, station. sabihin mo, papapadudod. Hindi, marami namang gasolinahan doon. O, kumusta naman? Sobrang traffic ngayon. So, kailangan talaga magbaon kayo ng pasensya, no? Sobrang traffic, as in, wala akong masabi. As in, parang no comment na lang. Traffic.
Mag-hi ka, nakikinig si Tess Bob. Hi, Tess. We miss you so much. Oo Ayan. nga, hindi ka na napapadpad dito, Tess. Oh, busy kasi magtitaping daw. Oo, anong Danig. show? Ano Anong yan? show niya ngayon? Anong ititaping mo ngayon? Baka magpakailanman. Magpakailan mo. Oo. May Tess. spill si Tita Mel Tiangco ngayon. Eh. Tita Mel. At ano bang meron ngayon sa Sikat sa Barangay? Ako lang. Mama Bel. Ako lang. O maganda yan, masosolo mo sila. Oo. Solo flight ako mga kabarangay kahit magpasikat na sa Sikat sa Barangay. 11 to 12. Pwede na magpasikat sa aking page at pakilike na rin po kabarangay. Facebook.com/Mama Bel Manila or sa aming page Barangay LS971. Hi nga pala sa pinsan ko kay Michael Villena nakikinig ngayon. Hello, Papa Michael. Eto pag-usapan natin. Kasi si May, nilet go niya yung kanyang boyfriend for 5 years. Dahil nalaman niya na itong si Renz ay merong ibang babae. Ikaw ba kaya mong magsabi sa boyfriend mo for 5 years na pinapakawalan na kita kasi alam ko meron ka ng iba? Ganun kasimple. Walang sampalan, walang, anong tawag doon? Walang masyadong argumento. Can you do that in your own? Siguro I'll just cross the bridge when I get there. Safe na safe, ano? Hindi ko masabi kung ano mga magiging feeling ko eh. Sa Pero bagay, knowing mahirap myself- magpaka-hipokrito, di ba? knowing myself. Pero knowing myself, pwede. Ano naman Kaya ako mo. eh. Maano naman ako Flexible na ka tao. naman eh, no? Parang ganun eh, di ba? Parang nag-arrange na lang ng mga charger dito Oo, eh. kumaga, ay nako eh. Ayoko pag-usapan yan ganyan, mga kabitin-bitira na yan, ano? Sa bagay, tama Ang tagal ka. nyo kasi, di ba? Ang tagal nila. 5 years. O 5 years. Tapos, siguro, pwede rin kung pagod na, di ba? So, kalmado na. Oo, tama ka. Oy, si, nakikinig ngayon, United Friends. Tama ba ako? United Friends na nag-message sa akin. Tama. Si Ate Rose. Ayan Mag-greet naman ng happy birthday ang sister ko na si Rosa Buban. Si Rose po ito ng United Friends. Maraming salamat. Si Ate Rosario Aquino. Kompleto, ano? Maraming salamat mga kabarangay. Kung po'y papaalam na susunod na po ang Sikat sa Barangay at nag-iiwan sa inyo si Papa Dudut ng isang awiting magpapasaya sa inyo. Magpapasaya.